Yan, hello mga kamamo. Pumunta ako dito sa St. Paul ngayon. Hingi tayo ng backup kasi napapasin mga kamamo, nahirapan ako magsalita, parang nahirapan ako huminga. So kailangan pumunta dito sa emergency, baka sakaling maano nila ako ng nebulizer para matunaw yung plema. Parang ang kapal ng plema ko dito, ilang araw na hindi nakakatulog. Sige mga kamamo, pati-check up muna ako. Two hours na ako dito. Kaya na ako mga katabi ko pag umubo ako sakit. Sige kasi dito parang may nakabara. Kailangan mo moisturize nung yung loob dito sa may ko yung makapag man lang tayo yung dito. Talaga pa ako. Umaya na lang kung nahirapan magsalita. Kamamo, medyo okay na yung ko. Pag ko. May times kasi na pag inhale ko, nagchuchok yung ko. So ngayon in-x-ray na ako. Meron akong binigyan akong dalawang gamot. Parang inhaler ko, tapos binigyan din ako ng hindi ko alam, parang steroid ata binigay na yun. Pampatulong daw yung pampaan ng plema. Tsaka chinek na rin kung may COVID ko. Sinuwab na rin ako kanina. Medyo okay na siya. Although sabi natin mga kamamo, talagang naghintay ako ng 3 oras kalahati. Talagang halos naubos na yung menthol na candy natin dito. Tapos nagtanong na ako, sabi ko matagal pa ba ako kasi 3 oras kalahati na ako naghintay. Sabi ko ako medyo kasi hirap ako kanina huminga kanina kaya lumapit na ako. So nakikita nyo naman, naririnig nyo sa boses ko. Lalo na yung kanina, yung intro ko kanina mga kamamo, diba? Talagang parang hindi ko kaya makapag-usap ng matagal. Kaya yun hindi ko kaya makapag-usap ng matagal dahil parang nahirapan ako huminga. So anong binigay nila sa akin? Ito yung isa pa to, Antrovent, pressurized inhalation solution. Tsaka itong isa nakakabit Teba, siya, salbutamol sulfate. Ayun, inhalation aerosol. Ayun, aerosol sa siya, gada press ko, pinress ko siyang 8 times, gada press ko 5 times ko siyang parang talagang parang lalangapin talaga. Kaya ko siya, i-inhale ko talaga siya sa katawan ko para yung pumasok. So para sa ngayon, mala nung ko siya, medyo nakapaglabas ako ng plema. Okay na nag-CR ako, nakapaglabas talaga. Lalo nung sinuwab ako, nung sinuwab niya ako, talagang napapunas ako ng tissue talaga kasi hindi ko kayang hindi ilabas. Ganun siya yung lalim ng swabbing So inintay ko na lang yung nurse kasi babalik siya dito, may hinatid siyang pasyente, pero in-x-ray na ako. Hintayin natin siguro, di ko alam kung sasabihin din yung result. Siguro malalaman din natin. Sana yung sa COVID sana huwag naman mag-positive at may baby tayo na
Iisip ko nga yung anak ko, namimiss ko na nga eh. Hindi ko na nga malaro eh. Dahil sa tuwing binubuhat ko si Jacob, naiipit yung dibdib ko, nauubo ako. So pag nauubo ako, yung ubo ko pa naman eh, yung bangkong hindi ko ipipilit na iubo ng iubo, hindi matitigil. Kasi parang nakabara yung hangin eh. So hindi naman sa ayaw kong buhatin yung anak ko. Kaso nga lang, naaawa ako kung mauubuhan ko kahit na nakamas ako. Ayoko naman din kasi bata pa yun eh. Kaya sabi ko kay Mrs. Tsagain lang muna nila, nakawakan niya muna si Jacob kasi gustuin ko man tulungan si Mrs. ngayon dahil alam ko napapagod din sa pag-aalaga ng bata. Sabi ko tsagain niyo na lang muna mag-ina kasi naman yung bata, ang laki-laki na ng bata, nakakatawa na kasi Jacob, ang sarap ng laruin eh. Ngayon umalis ako, tumatawa bata ngayon, makulit na, marami na siyang iba na yung habang lumalaki niya, nag-iba na yung galaw niya. Parang may mga bagay siya na hindi niya na gusto niyang gawin ng bata siya. Nung baby pa siya, nung 1 month old siya, may mga bagay ngayon na parang ayaw na niya, na more on parang nagle-level up na yung baby natin. Talagang na siya, lumalaki na siya, nakakatawa na, tumataba na, madaldal na, may mga laruan na binili si Mrs. na talagang nag-ano siya, ini-explore na niya yung niya. So hintayin natin. Yan mga kamama, pauwi na ako. Hinintay ko lang yung result ng x-ray. So nakita naman sa x-ray, wala naman akong problema sa x-ray, which is nakampante ako. Kasi ako mga kamamaw, diyan nakapagsalita na ako, di katulad nung kanina. Nako, sabi ko, hirap na ako. Ngayon okay na, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ito lang palang inhaler lang palang kailangan. So nung sinabi niya sa akin, sinabi niya na okay yung x-ray ko, nakampante ako. Kasi mga kamamaw, syempre 38 na ako. Syempre baby pa yung anak natin. Ayoko nung syempre iningatan ko yung sarili ko para yung anak ko naman ma-enjoy naman nakasama ako. Kasi alam niya naman na may nangyaring doon sa binang ko, diba? So parang nag-ano sa akin na sabi ko, ingatan ko yung sarili ko kasi bata pa yung anak ko eh. Parang biglang naging emotional ako eh. Medyo inubo na ako pero okay na siya, hindi na katulad nung nakaraan talaga na panag-ini excuse me. Yan lang ko. Medyo okay na siya, hindi na katulad nung nakaraan na nag-ano siya, parang may nakabarang problema dun sa uy, hindi ko alam pa to. Natikita nata ako. Oh, natikita na ako mga kamamaw. Hindi ko alam na may bayad pala dito. So itatawag ko pa na to. Tanong ko muna. Hindi ko kasi alam, tanong ko muna sa mga mamaw, natikitan pa ako. Hindi ko kasi alam na nagbabayad pala dito sa parking na to. Tikitan tayo ng 70 bucks. Lock din ito. Pag ni-reduce 50 bucks. Pero sabi nung guard, tawagan ko daw yung number na to bukas. Explain ko sa kanya kasi sabi ko kanina, nagmamadali na ako. Nakita niya naman kanina mga kamamaw, naglalakad ako. Hirap na hirap akong magsalita. Kaya sana try natin ito. Nagkaroon pa tayong assignment ngayon. Kala ko ba naman okay na eh. Nagulat ako nung i-start ko na yung sasakyan eh. Nung i-start ko na yung sasakyan, may parang may ticket sa may harapan. Hindi ko naman alam na binabayaran pala yung parking dito. Mag-isa lang kasi ako mga mamo. Tsaka yung utak ko kanina eh, nakapokus na pumunta agad dun. Ito meron pala dito talaga oh. Mayaman na, mahalaga maayos na tayo. Tawag ko na lang bukas.
Sana ma-reduce man lang kahit mga $30 lang. Hindi ko rin alam, pero check ko muna. Nag-aalala pa naman ako dito kanina kasi medyo magulo din dito kasi may hospital na to eh. Yan, wala namang ano. Sana eh walang nangyari masama sa sakyan. Gulat ako may ano dun sa ano, may sticker dun sa may papel dun sa ano, sa may wiper nya. Mga kamama, na-experience pa natin. First time ako natikita na sa parking area. Yan, yung inhaler na binigay sa akin every 4 hours daw. Yan ako, gamitin ko. Pero malaki na itulong yung mga kamama, honestly. Malaki na itulong niya dun sa ano, sa paghinga ko. Kaya ano siya, nga lang bayad tayong 70. Mura lang naman yung parking dito. Kung siguro binayaran ko siya hanggang mag-alas 6 siguro, baka it takes ano to, mataas na 10 pero $50 eh. Buti na nga lang ganun ang ano, binawasan na nga eh. Wala talagang ano, charge to experience. Ang mahalaga mga kamama, naging maayos na si kamama ngayon. Yan, naging maayos na tayo. Yung pakiramdam natin ngayon, laking bagay, laking na itulong. Pero kanina excuse me, kanina halos ano na ako, lumapit na talaga ako dun sa harapan. Sabi ko, ano baka ako pang, sabi ko pang ilan pa baka ako kasi kako medyo naninikip na yung dibdib ko. Yung mga tao nga sa bahay tulog na, mag ano na 12:30 na. Kaya sabi ko yun, ano baka ako ibang experience no. Yung hospital kasi dito nagtatrabaho si Mrs. Di ko naman masyado ng para bang medyo nagtaas ng boses kasi nga talagang walang katulong eh, walang kasama kanina. Wala si Mrs., wala yung anak ko. Ayoko namang sungitan ng hospital at dito nagtatrabaho Mrs. ko. Di naman sa susungitan, kumbagay sabi ko eh, hindi naman siya parang pila kasi yung ano eh, yung mga tinatawag kanina parang kung sino yung mas importante, which is naintindihan ko naman yun. Kaso sabi ko sa point ko, tinanong. Morning mga kamamaw, tuloy lang natin yung vlog kagabi. Ayan, chinek ko lang tong ano, sasakyan natin para alam natin walang dinagasgasan, di na ano. Maganda kaya kamamaw kung lalagyan ko ng ano to, parang pipinturahan ko siya ng red. May nabibiling parang pen na pwedeng pang kulay dyan eh, para mas kita yung tatak ng ano, ng gulong. Yan mga kamamaw. At last ano na, yung kalsada natin matatapos na daw ngayong araw sa wakas. So mamayang gabi pwede na tayo mag park dyan. So nakakatawa naman. Yan, tinry ko na rin tawagan yung sa ticket natin kagabi, kaso hindi ko alam kung masyado pang maaga para masyadong maaga para ano pa, para masagot nila yung tawag kasi ito pala ako tumawag eh. Na ano na, natada na. So mainit pa yan, mamayang gabi pa magwa-warm ano, magko-cool down yung init ng espalto. Baka pumutok yung gulong natin pag pinag-ulit. Hintayin na lang natin matapos, tapos mamayang gabi mga around 7, lagyan na natin. So ngayon mga kamamaw, sa mga ano subscriber na may clear sa akin o yung nag-aalala, okay na ako mga kamamaw. Okay na tayo. Malaking bagay na yung nabigay na ano, nabigay na parang nebulizer na inhaler natin. Malaking tulong yun sa akin. Kaya ako yung mag-aalaga ngayon sa Baby Jacob. Try din natin, magpapamasahe din ako para matanggal din yung mga lamig-lamig sa likuran ko. Kaya tsaka yung basura natin natanggal na. Yung basura natin ayos na. Hintayin ko na lang bumalik para yung mga excess na
garbage dito is mailagay na natin. Ay, sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon at maayos na ako. Hindi rin biro mga kamama yung naramdaman ko kahapon. Talagang nilibang ko na lang yung sarili ko habang naghihintay tayo dun sa ospital. Nilibang ko na lang yung sarili ko na hindi ko iniisip na nahirapan akong huminga. Lumapit na nga ako dun mga kamama sa dun sa nurse dun. Sabi ko kung ano ba tag dito, kung mahaba pa talaga yung pila kasi talagang nahirapan ako. Yun. So after naman lumapit ako, in 2 to 3 minutes tinawag na ako. So maraming salamat sa tumulong sa akin kahapon. Malaking bagay yung ginawa niyo para sa akin. Parang kumbaga nakapag-save kayo ng buhay. Hindi na natin alam mangyayari kahapon. Kamama, mag-isa lang ako. Tsaka pati nga pagbaba itong parking, hindi ko na naisip. Sobrang sama ng pakaramdam ko. Tsaka nalobat na rin si kamama kagabi nung habang nagdadrive ako, naputol na yung video, nalobat na. Hindi ko na tinuloy. Pag-uwi ko, nagpahinga na lang ako. So ay mga kamama, updated kay kamama, maayos na ako. So maraming salamat po sa lahat. So mga kamama, update ko na lang sa mga susunod na vlog. Sana may mga tao tayong ma-inspire sa mga susunod nating vlog. Sana yung may nakausap kasi ako na Pilipino rin dito, mga negosyante. Sana maybe next week or this week sana mahabol pa natin na available sila, ma-interview natin sila para mailagay natin sa vlog, para makita nyo naman kung gaano yung hustle ng mga Pilipino dito sa Canada para lang masustain nila yung mga gastusin nila, yung mga pangangailangan nila. Like for example, katulad kung may mga sinusuportahan din tayo sa Pilipinas, may mga bagay din tayong tinutulungan like yung mga kapatid ko para kahit pa paano gumanda rin naman ang buhay nila. Hindi ko naman ni-expect or hindi naman ako nag-aano sa kanila. Sinasabi ko rin sa mga kapatid ko na hindi ko kailangan na pag nakarating kayo dito, nagkatrabaho kayo, hindi ko na naman kailangan na tulungan nyo ako. Ang sa akin lang, baguhin nyo yung buhay nyo. Gusto ko maging maganda yung buhay nyo. And then at the same time, kahit pa paano, may kaalalay na akong katulong ko ba sa magulang ko. Yan, katulong ko sa magulang ko, tapos masuportahan sila kahit paano ba lang sa buhay nila, ma-enjoy nila yung habang tumatanda sila, yung parang hindi nila iniisip na parang problemado sila sa mga pambili ng gamot. Siyempre alam mo naman pa, nagkakaedad na yung mga magulang natin, nagkakasakit na. So bilang mga anak, nandiyan naman tayo, di naman natin pinapabayaan yan. Gusto ko lang dun sa point na parang saktuhan lang, yung di ako nag-expect ng sobrang daming pera na hawak. Yung gusto ko lang masustain ko yung pangangailangan ng magulang ko, ng mga anak ko, ng pamilya ko. Okay na tayo doon, at yung wala tayong utang. Yun yung mga pinakamagandang bagay na gusto ko lang mangyari sa buhay ko. At ma-enjoy ko yung buhay ko, kasama ko yung mga anak ko, saka humaba pa sana yung buhay natin. Yun, nila naman ang wish ko na ayokong dumating sa point na mawala ako na hindi ko man lang para bang yung regret pa na inaano. Kaya kahapon natakot talaga ako nung nagsilipin-dipin ko, sabi ko masyado pang bata yung anak ko. Medyo hindi ko alam na, parang doon ko na-realize parang naging nervyoso pala ako. Nervyoso pala ako when it comes sa nagkakasakit kasi si kamama, madalang lang magkasakit na yung parang nakakaramdam na yun. Kaya siguro nagiging ano lang ako, maano lang ako mag-isip pag dumarating ako sa point na ganun. Pero syempre kahit pa nilalabanan natin at kailangan natin labanan para sa pamilya natin. So mga kamama, hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama.